Gagawa tayo ngayon ng tinapay na gawa sa almond flour. At yon ang tetestingin natin with our blood sugar. Nag-melt lang ako dito ng butter. Ganito lang ang ginamit kong butter kasi ito yung pinakamura sa grocery. Lagyan natin ng isang pirasong egg. Lagyan natin ng apple cider. Sa Perfect Match ko to binili kasi doon ang pinakamura. Kalahating kutsarita lang. 1/4 teaspoon ng asin. Any sweetener na meron ka dyan. Ito lang meron ako, equal. Ito lang din ang kaya ng budget. So, mix lang natin lahat yan. Lagyan natin siya ng baking powder. Na-try ko ang baking soda, kaso nagkaroon siya ng konting pait. So, mas prefer ko na tong baking powder than baking soda. So, para wag masyadong matigas, 1/4 teaspoon lang. Siyempre, ang almond flour, sa Perfect Match ko rin to binili. 3 kutsara lang, pwede na yan. Tapos halu-haluin na natin. So, ganito ang magiging itsura niya. So, ima-microwave ko lang to for 1 minute. After 1 minute, eto na. Yan na. Tinapay na siya. Lipat ko sa plate para makita nyo ang resulta. So na, ang ginawa nating almond bread. Teternohan natin siya ngayon ng black coffee. Bago natin kainin to, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. 116 as of 9:03 a.m. Kakainin lang muna natin to and then babalik tayo after 1 hour para makita kung magkakaroon ba ng spike sa ating blood sugar ang ginawa nating almond bread. Tatlong kutsara lang to ng almond flour, siguradong busog ka. Halipas na ang 1 oras, i-check na natin kung ano ang naging resulta ng ating blood sugar sa ginawa nating almond bread. Wow, 100 as of 10:24 a.m. Maganda ang naging resulta ng ating blood sugar sa ginawa nating almond bread. Dahil na rin ito sa tulong ng apple cider vinegar. Recently ko lang na-discover ang paggawa ng ganong mabilisang bread. Kaya naman isinare ko sa inyo para naman sa mga katulad kong diabetic na bawal sa mga regular na tinapay, makagawa na tayo ng sarili nating mga tinapay na gawa sa almond flour. That will be all for my today's journey and see you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!